Noong una, hindi ako naniniwala sa aswang. Para sa akin, mga kwentong matanda lang yan para takutin ang mga bata. Pero nagbago ang lahat nang ikwento sa akin ng Tito Ruben ko ang nangyari sa kanya noong dekada 90 sa Talavera, Nueva Ecija. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang itsura ng mukha niya habang nagkukwento, kinikilabutan pa rin ako. Sabi niya, may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting huwag na nating usisain. Noong panahong yun, si Tito Ruben ang taga-alaga ng malawak na palayan ng pamilya namin sa Talavera. Alam nyo naman sa probinsya, kapag anihan, kahit hating gabi ay nasa bukid ka para magbantay. Pero may isang lugar doon na iwas ang lahat. Ang lumang punso sa dulo ng irigasyon. Sabi ng tito ko, ang punsong yon ay hindi lang basta tumpok ng lupa. May nakatanim doon na matandang puno ng balete na ang ugat ay tila ba mga kamay na nakabaon sa lupa at para itong may sinasakal sa ilalim. Isang gabi, medyo nakainom si Tito. At dahil sa lakas ng loob niya, hinamon niya ang mga nasasabing bagay doon. Kinuha niya ang kanyang asarol at sinadyang taga-tagain ang gilid ng punso. Sabi niya sa sarili niya, "Puno kayo ng pamahiin, lupa lang to." Pagkatapos nun, umihi pa siya sa mismong balete bago nagpasyang umuwi. At doon nagsimula ang bangungot. Pagdating niya sa bahay, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang mga balikat. Akala niya ito ay dahil lang sa pagod at alak. Pero habang nakahiga siya sa kanyang papag na kawayan, narinig niya ang isang tunog mula sa silong ng bahay. Mahina lang to nung una. Pero ang kakaiba, ang tunog ay tila naglalakad. Mula sa pintuan, papunta sa ilalim mismo ng higaan niya. Sabi ni Tito, biglang lumamig ang paligid. Yung lamig na tumatagos hanggang buto. Tapos, may naamoy siya. Isang amoy na hindi niya makakalimutan. Ito ay ang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng malansang dugo. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Doon niya naramdaman, sa pagitan ng mga siwang ng kanyang sahig na yari sa kawayan, may isang basang dila na dahan-dahang humihimas sa likod niya. Sabi niya, ang dila ay magaspang na parang liha at may malapot na laway na nangangamoy asupre. Ikinagulat niya ito
at siya ay dahan-dahang sumilip sa siwang ng sahig. At doon, muntik na siyang mawalan ng malay. Nakita niya ang isang nilalang na putol ang katawan. Ang itaas na bahagi lang ang nandoon, habang ang mga bituka nito ay gumagapang sa lupa, parang mga buhay na ahas. Tila naghahanap ng puwang para makapasok sa itaas. Ang nilalang na yon, sabi ni Tito, kamukha ni Karding. Yung tahimik na dayo na kamamatay lang daw nung 1 linggo. Pero siya ay nagtataka kasi ang mukha nito ay hindi na tao. Ang panga nito ay baklas, nakalaylay, at punong-puno ng matutulis ng ngipin na kasing talim ng karayom. Nakaligtas lang si Tito dahil sa sunod-sunod na tilaok ng manok sa madaling araw. Pero ang iniwan nitong marka, isang malalim na galos sa kanyang balikat na hanggang ngayon ay hindi naghihilom ng maayos. Tuwing bilog ang buwan, sabi ni Tito, ang sugat niya daw ay humahapdi at minsan ay nangangati. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Itong tagpo na to ang pinaka nakakapanghilakbot. Hindi na muling lumabas ng bahay si Tito Ruben pag lumulubog ang araw. Pero ang aswang, alam nyo, hindi lang naghahanap ng biktima sa gabi. Umaatake din ito sa mga hayop, kinukuha ang mga laman loob, at iniiwan ang katawan na tila pinatuyo ang dugo. Isang gabi, nagpasya ang mga kalalakihan sa baryo, kasama ang aking lolo Karyo at si Mang Pedring. Balak nilang lusubin ang lumang dampa ni Karding malapit sa sapa. Bitbit nila ang mga itak na binasbasan ng pare, mga sulo at buntot pagi. Pagdating nila, ang ilalim ng bahay ay tila may tumutulong sariwang dugo. At ang amoy, sabi ni Lolo, ay parang pinagsamang bulok na karne at ipis. Nang buksan nila ang pinto, ang bumungad sa kanila ay ang ibabang kalahati ng katawan ni Karding. Mula bewang pababa. Ito ay nakatayo sa gitna ng silid. May sariwa pang dugo sa pinutol na bahagi. At sa tuktok ng bubong, narinig nila ang isang nakakabinging tili na halos magpabingi sa kanilang lahat. Doon, lumipad ang itaas na bahagi ng katawan ni Karding. Meron siyang malapad na pakpak na parang sa paniki at ang kanyang mga bituka ay nakalaylay na tila
mga galamay. Ito ay inihalintulad ni Lolo sa mga isaw na nabibili sa mga ihawan. May mga tumutulong dugo, may malalaki at may maninipis na nakalaylay sa itaas na bahagi ng katawan ni Karding. Nagsimula ang labanan. Hinataw ni Lolo Cario ang itaas na bahagi ng aswang gamit ang buntot pagi. Samantalang ang iba ay binudburan ng asin at kinuskusan ng dayap ang ibang bahagi ng katawan nito. At pagtapos, ang nilalang ay nagpakawala ng isang malakas at nakakapanindig balahibong tunog. Ito raw ay parang sabay-sabay na iyak ng sanggol at boses ng isang malaking demonyo. Tumagal ng ilang minuto ang paglalaban. Sa huli, nanalo ang mga tao. Pagtapos, sinabuyan nila at nilagyan ng asin ang kalahating bahagi ng katawan ni Karding. Lumipas ang ilang segundo. Naging abo na lang ito. Pero bago ito nawala ng tuluyan, may huling salitang ibinulong ito na narinig ni Lolo Cario. Ang sumpa ay hindi mawawala. Magpapalit lamang ng katawan. At ang lupang ito ay laging magugutom. Lumipas ang ilang araw. Namuhay ng panatag ang mga tao sa Talavera. Bumalik ang mga tao sa pag-aani. Ang mga bata ay nakakapaglaro muli at ang mga kababaihan ay panatag ng umuwi muli kahit inaabot ng gabi. Nakasiguro na ang mga tao na si Karding ay patay na. Pero hanggang ngayon, may ilan-ilan pa ring balita na may namamataan na lalaking nagbabantay malapit sa punso. Kaya kayo, kapag napadpad kayo dito sa Talavera at may nakita kayong matandang punso, huwag nyo nang titigan. Huwag nyo na ring lalapitan. Dahil hindi uso dito ang katagang tabi-tabi po. Pinoy Scary Story.